Huminto ka saglit at makinig. Ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring tunog kabaliwan. Ngunit ito ang pinakatotoong katotohanan. Lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa tagumpay ay mali. Lahat. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa talino. At tiyak na hindi ito tungkol sa pagpapakahirap hanggang sa maubos ang iyong lakas. Natuklasan ko ito sa pinakamasakit na paraan. At ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay isang bagay na tanging 1% ng mga tao sa mundo ang may tapang na gawin. At dahil dito, sila ang kumokontrol sa halos lahat ng kayamanan sa planeta. Sabihin mo sa akin, paano kung lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa kasaganaan ay isang kasinungalingan? Paano kung, sa halip na magtrabaho ng mas matindi, kailangan mo lamang baguhin ang isang ideya sa iyong isipan, at makita mong nagbabago ang buong realidad mo sa harap ng iyong mga mata? Mukhang kabaliwan, hindi ba? Ngunit iyan mismo ang nangyari sa akin. Wala akong kahit ano noon. Wala akong diploma, wala akong oportunidad, wala akong koneksyon. Nagtatrabaho ako sa mga trabahong nakakahiya, lumilipat-lipat sa mga pabrika. Hanggang isang araw may nagbigay sa akin ng isang libro. Mag-isip at yumaman. Hindi ang librong iyon ang nagbago ng buhay ko. Ang nagbago sa akin ay ang ideyang nasa loob nito. Isang ideya na napakasimple kaya halos walang naniniwala, nagiging ikaw ang iyong iniisip sa bawat sandali. Ang ideyang iyon ang nag-ahon sa akin mula sa kahirapan. Dinala ako nito sa pagkitang higit sa 5 milyong piso bawat taon at pagkaraan, naging daan-daang milyon pa. Wala akong diploma. Wala akong swerte. Wala akong mina ng kayamanan. Binago ko lang kung paano ako mag-isip. Ngayon, tatanungin kita. Ilang makapangyarihang ideya na ba ang iyong naisip, ngunit hinayaan mong mamatay dahil inisip mong hindi mo kaya? Ilang pangarap na ba ang inilibing mo dahil may nagsabi sa iyo na wala yan sa pera? Ang katotohanan ay simple, hindi ka nakakulong dahil sa kakulangan ng oportunidad. Nakakulong ka dahil hindi mo pa napagdesisyunang kumilos batay sa isang makapangyarihang ideya. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako sa pinakamalaking kasinungalingan, para yumaman, kailangang matalino ka. Ang paniniwalang iyon ang nagpapanatili sa akin sa kahirapan. At marahil, yan din ang dahilan kung bakit nananatili kang hindi umaangat. Pag-isipan mo, ilang matatalinong tao ang kilala mong baon sa utang? At ilang hindi nakapagtapos ang nakagawa ng kayamanan? Hindi iyon aksidente. Ang pagkakaiba ay nasa paraan ng pag-isip, hindi sa talas ng isipan. Nakita kong winawasak ng maraming kahanga-hangang tao ang kanilang mga pangarap dahil naniwala silang hindi sila sapat. Hindi nila napansin na ang kalaban ay hindi nasa labas, nasa loob ng kanilang isipan. Ganoon din ako noon. Nagtatrabaho ako ng sobra, nagpapakapagod, ngunit walang nagbabago. Alam mo ba kung ano ang napagtanto ko? Ang pagsisikap na walang malinaw na direksyon sa isipan ay nasasayang na enerhiya. Nagsimulang magbago ang lahat nang tumigil akong tumugon sa buhay at nagsimulang lumikha. Lumikha. Sapagkat karamihan sa mga tao ay nabubuhay lang bilang tugon sa mga pangyayari, mga bayarin, problema, balita, takot. Ngunit ang 1% sila ang lumilikha ng realidad na gusto nilang maranasan. Hindi sila tumitingin sa laman ng kanilang bank account upang malaman kung ano ang posible. Sila ang nagpapasya kung ano ang posible, at ang pera ay sumusunod lamang sa kanilang desisyon. Narito ang praktikal na bahagi, kumuha ka ngayon ng papel at isulat ang pinakamalakas mong paniniwala tungkol sa pera. Marahil isang bagay na tulad ng, mahirap kumita ng pera, o hindi ako magaling sa pananalapi, o hindi ako magkakaroon ng katiwasayan. Pagmasdan ang pangungusap na yon at itanong sa iyong sarili, ito ba ay totoo o ito ba ay isang ideyang itinuro lang sa akin? Nang gawin ko ang ehersisyong ito sa unang pagkakataon, natuklasan kong nabubuhay ako sa mga paniniwalang hindi ko naman talaga pag-aari. At sa araw na yon ako ay napalaya. Ang sikreto ng 1% ay simple, nagpapasya sila bago nila malaman kung paano. Karamihan ay naghihintay na maging perpekto ang lahat bago kumilos. Ngunit hindi kailanman magiging perpekto. Kaya sila ay naghihintay habang buhay. Naalala ko ng malinaw ang araw na nagpasya akong magbukas ng aking unang negosyo, isang simpleng serbisyo sa paglilinis. Wala akong alam tungkol doon. Wala talaga. Ngunit sinabi ko At ang na iyon ay mas mahalaga pa kaysa anumang diploma. Nagkamali ako ng maraming beses.
Ngunit sa bawat pagkakamali, unti-unti kong pinapatay ang pagdududa na pumipigil sa akin. At hindi nagtagal, ang maliit na negosyong iyon ay lumago ng labis. Naiisip mo ba kung ilang tao ang nakakulong sa mga trabahong kinamumuhian nila sa loob ng mga dekada dahil lang sa takot na mabigo? Hindi nila nauunawaan na ang kabiguan ay bahagi ng landas. Maaari kang madapa, magkamali o mawalan. Ngunit habang kumikilos ka ng may paninindigan, panalo ka pa rin. Dahil sa bawat desisyon, nililikha mo ang bagong bersyon ng iyong sarili. Ngayon, sagutin mo ako. Ilang oportunidad ang nawala sa iyo nitong nakaraang taon dahil sa takot na magkamali? Isang proyekto, isang bagong trabaho, isang pagkakataon na magsimulang muli. Ang takot ay ang pinakatahimik na magnanakaw na umiiral. Ninanakaw nito ang iyong mga pangarap nang hindi mo namamalayan. Kaya ito ang hamon, sa susunod na 7 araw, pumili ng isang bagay na kinatatakutan mo at gawin mo pa rin ito. Maaaring maliit lang. Maaaring hindi komportable. Ngunit gawin mo. Dahil ang takot ay hindi nawawala bago ang aksyon. Nawawala ito pagkatapos mong kumilos. Napansin mo na ba kung paanong matapos manood ng naka-inspire na video, ang motibasyon ay unti-unting nawawala sa loob ng ilang araw? Mararamdaman mo ang bugso ng enerhiya, iisipin mong ito na. At biglang bumabalik ka ulit sa dati. Ilang taon kong naranasan ang paulit-ulit na siklo na yon. Nagbabasa ako ng mga aklat, nakikinig sa mga lektura, uma-attend ng mga seminar, ngunit walang nagbabago. Hanggang sa napagtanto ko kung ano talaga ang kulang. Hindi ito tungkol sa kaalaman, kundi sa paulit-ulit na pagsasanay. Ang utak ng tao ay hindi nagbabago dahil lamang sa isang ideya. Nagbabago ito sa pamamagitan ng madalas na pag-uulit ng parehong ideya. Narinig ko ang parehong turo ni Earl Nightingale ng higit sa 1,000 beses bago ko tuluyang naunawaan ito ng lubos. Higit sa 1,000 beses. At doon nagsimula ang malaking pagbabago. Ang pagkakaiba ng mga taong umuunlad at ng mga sumusuko ay naroon. Ang mga nagtatagumpay ay inuulit ang katotohanan hanggang sa ito ay maging bahagi na ng kanilang pagkatao. Pinatunayan na ng agham, kailangan ng utak ang pagiging palagian upang makalikha ng bagong mga pattern. Ganito nire-reprograma ang isipan. Kaya gusto kong gawin mo ang isang bagay na simple, ngunit napakalakas. Pumili ka ng isang pangungusap na magiging gabay mo simula ngayon. Maaaring ito ay tulad ng, may kapangyarihan akong lumikha ng kasaganaan. Ulitin mo ito ng 50 beses bawat araw, araw-araw, sa loob ng 30 araw. 50 beses. Sabihin mo ito ng malakas. Parang sobra, hindi ba? Pero isipin mo ito, ilang beses sa isang araw mo inuulit sa sarili mong hindi mo kaya, na wala kang pera, o na hindi mo magagawa. Kung kaya mong ulitin ang negatibo ng walang kahirap-hirap, kaya mo ring ulitin ang positibo ng may layunin. Dahil sa huli, hindi ka nagiging ayon sa iyong ninanais, nagiging ikaw ang bagay na palagi mong inuulit. Kapag sinasabi ko ang tungkol sa matalinong aksyon, hindi ko tinutukoy ang basta paggawa lang. Ang ibig kong sabihin ay kumilos ng may layunin, direksyon, at pagkakapare-pareho. Maraming tao ang iniisip na ang kasaganaan ay aksidente lang, na ang kayamanan ay dumarating dahil sa swerte o pagkakataon. Naranasan ko ang kabaligtaran niyan. Ilang taon akong nagtrabaho sa mga trabahong walang patutunguhan, ngunit napagtanto kong kahit gaano ko gustuhin baguhin ang aking buhay, walang mangyayari kung hindi ako kikilos. Nagsimula lamang magbukas ang mga pinto nang sinimulan kong magtayo ng negosyo sa paglilinis na may malinaw na plano at determinasyon. Wala akong formal na karanasan sa negosyo, tanging matinding pagnanais lang na lumikha ng mas maganda sa buhay, ngunit bawat maliit na hakbang na ginawa ko ay sinadya at may direksyon. Pag-isipan mo ito, ilang beses mo naramdaman ang pagnanais na gumawa ng kakaiba, isang hakbang na maaaring magbago ng iyong buhay, ngunit napigilan ka ng takot o pagdududa. Kadalasan, dito mismo natatapos ang mga pagkakataon ng karamihan. Naghihintay sila ng perpektong sandali, ng kumpletong kaalaman, o ng pag-apruba ng iba. Mabilis kong natutunan na hindi dumarating ang perpeksyon. Ang pagkilos ang tanging pagkakaiba ng pangarap at katuparan. Nang nagsimula akong kumilos, ginawa ko ang isang bagay na para sa iba ay tila walang halaga. Kumakatok ako sa mga pinto upang ialok ang aking serbisyo, gumagawa ng simpleng mga kontrata, at hindi ako natatakot magkamali. Bawat pagkakamali ay nagturo sa akin ng higit pa kaysa sa anumang aklat.
Naalala ko isang umaga, pumunta ako sa isang gusaling pangkomersyo nang walang kahit anong koneksyon, at doon ko nakuha ang una kong malaking kontrata, dahil lang pinili kong magpakita ng tiwala at halaga. Maliit na hakbang iyon, ngunit binago nito ang aking isipan, napagtanto ko na ang pagkilos ay lumilikha ng momentum. Ang momentum ay nagbubukas ng mga pagkakataon na dati hindi ko nakikita. At ito ang madalas na hindi napapansin ng marami, hindi ito tungkol sa basta paggawa, kundi sa paglikha ng araw-araw na pattern ng paggalaw patungo sa iyong mga layunin. Nagsiset ako ng mga layunin araw-araw, lingguhan, at buwanan, ngunit bawat isa ay kailangang may kaukulang pagkilos. Tumatawag ako sa mga kliyente, bumibisita sa mga kumpanya, natututo sa bawat pagtanggi, at inaayos ang mga kailangan baguhin. Bawat kilos ay sinasadya, pinag-iisipan, at kahit sa mga araw na parang bigo ako, alam kong ako'y sumusulong. Kung titignan mo ang mga taong nabigo sa pananalapi, makikita mo ang parehong pattern. Nag-isip sila, nagpaplano, nagsasalita, ngunit bihirang kumilos. O kaya'y kumikilos ng pabugso-bugso, walang direksyon. Malaki ang kaibahan. Pinatutunayan din ito ng agham, ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong kumikilos ng tuloy-tuloy, kahit maliliit na hakbang lang, ay may 80% na mas mataas ang posibilidad na makamit ang kanilang layunin sa pananalapi kumpara sa mga taong puro pangarap lang. Ibig sabihin, ang matalinong aksyon ay hindi opsyonal, ito ay kinakailangan. Ngayon, isipin mo ito, mayroon kang layunin sa pera na tila napakalayo. Ano ang gagawin mo ngayon kung sigurado kang hindi ka mabibigo? Madalas, ang harang ay hindi panlabas, kundi panloob. Takot mo ito na simulan ang unang hakbang. Ilang ulit ko nang hinarap iyon. Sa bawat kontratang natatapos ko, sa bawat kliyenteng nasisiyahan, unti-unting nababawasan ang aking takot at tumataas ang aking kumpiyansa. Ang pagkilos ay lumilikha ng mga konkretong ebidensya na kaya mo, at ito'y nagpapalakas sa iyong isipan, na siya namang umaakit ng mas maraming oportunidad. Kaya kung tunay mong gustong baguhin ang iyong buhay, huwag kang maghintay ng mga palatandaan. Lumikha ka ng sarili mong senyales. Pumili ng isang konkretong aksyon ngayon, maaaring magpadala ng liham sa isang kliyente, tumawag sa isang tao, o mag-aral ng bagong bagay na magpapataas ng iyong kita, at gawin mo ito. Gawin mo ito ng may layunin. Gawin mo ito ng may pagkakapare-pareho. Gawin mo ito sa paraang, pagkalipas ng 21 araw, makikita mong may tunay na paggalaw sa iyong buhay. Dahil kapag nagsimula kang kumilos, nagsisimula ring makipagtulungan sa iyo ang universo. At tinitiyak kong totoo ito. Ang unang hakbang na iyon ang laging nagdadala ng pinakamalalim na pagbabago. Bawat sinadyang kilos ay nagiging tulay sa pagitan ng kung nasaan ka ngayon at ng buhay na may kasaganaan na tunay mong nararapat. Ang kakulangan ay isa sa pinakamakapangyarihang ilusyon na bumibilanggo sa karamihan ng mga tao. Ako mismo ay nabuhay sa ganitong paniniwala sa loob ng maraming taon, iniisip na napakahirap kumita ng pera, nakakaunti lamang ang mga pagkakataon, at nakailangan kong magpursige ng walang tigil para lang mabuhay. Matapos ang aksidenteng nangyari sa akin gamit ang lagari at ang aking pag-alis sa paaralan, lalo kong naramdaman ang bigat ng ganoong kaisipan. Para bang itinali ako ng buhay sa pagtanggap ng maliliit na tagumpay at mga trabahong walang kinang, at ang ideya ng kasaganaan ay tila napakalayo, halos imposible. Ngunit ang totoo, ang pera, bilang anyo ng enerhiya, ay hindi kailanman kulang. Dumadaloy ito patungo sa kung saan naroon ang iyong atensyon at layunin, at karamihan sa mga tao ay hindi kailanman natutong idirekta ito ng wasto. Isang halimbawa na palaging nagbibigay inspirasyon sa akin ay si Oprah Winfrey. Ipinanganak siya sa labis na kahirapan, nakaranas ng pang-aabuso at pagtanggi, ngunit pinili niyang makita ang buhay sa ibang paraan. Binago niya ang kanyang pananaw, nagtuon sa paglikha ng halaga at mga pagkakataon, at ngayon ay isa siya sa mga pinaka-impluwensyal at pinakamayamang tao sa mundo. Kung i-convert natin ang kanyang yaman sa halaga ng Pilipinas, ito ay aabot sa mahigit sa 70 trilyong piso. Sa kabilang banda, may mga taong bagaman may pambihirang talento, ay nabihag ng takot at paniniwala sa kakulangan. Si Michael Jackson, halimbawa, kahit na walang kapantay ang kanyang talento, ay nalubog sa utang at mga maling desisyong pinansyal dahil hindi niya naipatupad ang mga prinsipyo ng kasaganaan sa kanyang buhay. Ipinapakita ng mga kwentong ito kung paanong ang ating pananaw ay direktang humuhubog sa ating pinansyal na realidad. Pinagtitibay din ito ng agham.
Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiyang pang-ekonomiya na ang mga taong nakikita ang mundo bilang sagana ay karaniwang gumagawa ng mas matalinong at malikhaing desisyon. Samantalang ang mga namumuhay sa kaisipan ng kakulangan ay madalas makaranas ng pagkabalisa tungkol sa pera, takot gumawa ng desisyon, at kakulangan sa mga pagkakataong umunlad. Bawat pagpili at bawat aksyong batay sa takot o kakulangan ay naglilimita sa iyong kakayahan para sa kasaganaan. Sa sarili kong paglalakbay, napagtanto kong upang masira ang paniniwalang ito sa kakulangan, kailangan kong sanayin ang aking isip na makakita ng mga posibilidad sa halip na mga hadlang. Sinimulan kong isulat ang mga oportunidad na nakikita ko, isinasalarawan sa aking isip ang mga resulta ng tagumpay sa pananalapi, at kumikilos kahit walang kasiguraduhan. Bawat kontratang natatapos, bawat kliyenteng nasisiyahan, ay nagiging patunay na ang daloy ng kasaganaan ay laging nariyan para sa akin, kailangan ko lamang buksan ang pinto. Kung gusto mong isabuhay ito ngayon, simulang suriin ang sarili mong mga paniniwala tungkol sa pera. Gumawa ng tapat na listahan ng lahat ng iniisip mong humahadlang sa iyong kasaganaan. Hindi ako sapat, mahirap kumita ng pera, ang kayamanan ay para lamang sa iba, hindi para sa akin. Tanungin ang sarili mo tungkol sa bawat isa. Palitan ang mga ito ng mga pahayag ng kasaganaan, isalarawan ang mga pagkakataong dati mong hindi napapansin, at isagawa ang bagong gawin ng pag-isip na ito araw-araw. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkaunawa na ang kakulangan ay isang likha lamang ng isip. Kapag tinanggap mo ito at sinadya mong mamuhay sa kasaganaan, ang mga oportunidad na dati di mo nakikita ay unti-unting lilitaw, mga solusyong hindi mo inaasahan ay biglang darating, at ang pera ay titigil na maging problema. Magiging kasangkapan na ito para tulungan kang likhain ang buhay na nais mo. Sa sandaling iyon, sisimulan mong wasakin ang mga limitasyong tinatanggap ng karamihan bilang kapalaran, at ang iyong buhay ay magbabago sa isang konkretong paraan. Ang batas ng atraksyon ay hindi lamang magandang konsepto o hungkag na pilosopiya, ito ay agham ng emosyon na inilalapat sa totoong buhay. Ang ating mga damdamin ay parang radar na humihila ng mga karanasang katulad ng kung ano ang madalas nating maramdaman. Naranasan ko ito ng totoo nang sinimulan ko ang aking unang negosyo sa paglilinis. Wala akong formal na karanasan, wala rin akong koneksyon sa mga makapangyarihan, ngunit mayroon akong matatag na paniniwala na ako ay unlad. Pinanatili ko ang positibong pag-iisip, inisip ko ang mga nasisiyahang kliyente, matagumpay na kontrata, at patuloy na pag-usbong. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Tumugon ang universo. Ang mga bagay na dati tila imposible ay unti-unting naging totoo sa harap ng aking mga mata. Karamihan sa mga tao ay hindi napapansin ito dahil sila ay nakakulong sa mga negatibong emosyon, takot, pagdududa, pagkabalisa. Madalas nilang itanong, paano kung mabigo ako? Paano kung hindi ko kayanin? Ang mga emosyon na ito ay may bigat at humihila sila ng higit pang katulad ng mga sitwasyong naglilimita. Ipinapakita ng mga makabagong pag-aaral sa sikolohiya na ang mga taong nagpapanatili ng positibong estado ng emosyon ay gumagawa ng mas matatalinong desisyong pinansyal, mas malikhain, at nakikita ang mga oportunidad na iba ay hindi napapansin. Hindi mo kailanman dapat maliitin ang kapangyarihan ng iyong nararamdaman. Naalala ko ang isang tiyak na pangyayari. Sa mga unang buwan ng aking negosyo, nakaranas ako ng malaking pagtanggi mula sa isang posibleng kliyente. Karamihan sa mga tao ay susuko na sana, mararamdaman nilang bigo. Ngunit ako sa halip ay pinili kong gawing positibong enerhiya ang pagkadismaya na yon. Inisip ko ang mas malalaking kliyente, mas magagandang pagkakataon. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik ang parehong kliyente, humanga sa aking pagpupursige, at pumirma ng kontrata na higit pa sa unang tinanggihan niya. Isa itong praktikal na aral, ang enerhiyang ibinubuga mo ay bumabalik sa iyo, kadalasan ay mas pinalakas pa. At hindi lang ito para sa negosyo. Sa araw-araw na pamumuhay, imahinahin mong malinaw ang iyong mga layuning pinansyal. Damhin ang emosyon na parang natamo mo na ang iyong nais. Tanungin ang sarili mo, paano ako kikilos kung natupad ko na ang layuning iyon? Gawin ang pagsasanay na ito araw-araw, kahit mukhang parang pantasya lamang. Isa itong ehersisyo para sa isip at damdamin, isang paraan upang iayon ang iyong panginginig sa kung ano ang nais mong akitin. Mahalaga ring maunawaan na ang emosyonal na pagkakapare-pareho ay kasing halaga ng pagkilos. Kung isang araw ay positibo at kumpiyansa ka, ngunit kinabukasan ay kinakain ng takot at pagdududa, lumilikha ka ng pabago-bagong enerhiya na nag-aanyaya ng hindi tiyak na resulta.
Natutunan kong ang pagpapanatili ng matatag na dalas ng damdamin, kahit sa gitna ng pagsubok, ang naghihiwalay sa mga umuunlad sa mga nananatili sa karaniwan. Upang maisabuhay ito ngayon, magsimula sa maliliit na hakbang, maglaan ng 10 minuto bawat araw upang maglarawan, magpasalamat sa mga pagkakataong mayroon ka na, at isipin ang sarili mong tinatanggap ang iyong mga ninanais. Pagsamahin ito sa mga konkretong kilos, kahit maliliit, na magdadala sa iyo patungo sa iyong layunin. Kapag nagkakaisa ang isip, emosyon, at aksyon, hindi ka lang nangangarap, lumilikha ka ng katotohanang tiyak na magaganap. Bawat pag-iisip, bawat damdamin, bawat sinadyang kilos ay nagiging makapangyarihang puwersa na humuhubog sa iyong pinansyal na tadhana. Ang paggawa ng matitinding desisyon ay laging naging sandali ng pagbabago sa aking buhay. Lumaki akong may mababang pagtingin sa sarili, walang ambisyon, at matagal kong tinanggap na tila nakatakda sa akin ang mga trabahong maliit, walang pag-asa, at walang direksyon. Ngunit dumating ang sandali na napagtanto kong hindi naghihintay ang buhay sa sinuman. Kailangang magpasya ka o mananatili kang nakatigil. Malinaw kong naaalala noong iniwan ko ang paaralan, sugatan, walang plano, at walang anumang pinansyal na kasiguruhan. Maraming tao ang magpapakakontento sa ganoong kalagayan, ngunit may bahagi sa loob ko na tumangging tanggapin ang pagiging karaniwan bilang kapalaran. Noon ko naunawaan, ang mga radikal na desisyon ay binabago ang direksyon ng lahat. Kadalasan, natatakot ang mga tao dahil ang takot sa kabiguan ay nakapaparalisa. Tinatanong nila ang sarili, paano kung mawala sa akin ang lahat? Paano kung magkamali ako? Hinarap ko mismo ang mga tanong na yon. Nang magpasya akong talikuran ang kapanatagang dala ng pagiging bombero at magtayo ng sarili kong negosyo sa paglilinis, wala akong katiyakan sa resulta. Ngunit ang desisyong iyon ang naging simula ng aking pagkatuto, paglago, at pagyaman. Ang bawat malaking pagbabago ay nangangailangan ng tapang upang bitawan ang nakasanayan, kahit pa pinipigilan ka ng lipunan o ng sarili mong isipan. Ang kamangha-manghang bahagi ay ito, sa mismong sandali ng pagpapasya, lumilikha ka ng puwersang hindi mo agad nakikita. Parang ang sansinukob ay biglang nag-aayos upang paboran ka. Nang ipinasya kong hindi magiging maliit ang buhay ko, nakarapat-dapat akong maging mayaman at malaya, napansin kong nagsimulang lumitaw ang mga hindi inaasahang pagkakataon. Dumarating ang tamang mga tao, nabubuo ang mga ideya, bumubukas ang mga pintuan, hindi dahil nagbago ang swerte, kundi dahil ang isip at kilos ko ay nagkaisa sa matatag na desisyon. Isa itong mahalagang aral, hindi mo kailangang hintayin ang perpektong sandali upang magpasya. Ang pagiging perpekto ay hindi umiiral. Ang mga taong nakapagtatamo ng malalaking resulta ay yaong nagpapasya, kahit nasa gitna ng kawalang katiyakan, at ibinibigay ang buo nilang sarili sa napiling landas. Napatunayan ko ito sa mga halimbawa ng ibang tao, si Warren Buffett, na maagang nagpasya na maging mamumuhunan at nanatiling matatag kahit sa panahon ng krisis pang-ekonomiya. Sa kabilang banda, ang mga henyo tulad nina Nikola Tesla at Whitney Houston ay nagkaroon ng mga buhay na pinahirapan ng pag-aalinlangan, pagpapaliban, at kawalan ng direksyong emosyonal na pumigil o sumira sa kanilang tunay na potensyal. Ang paggawa ng matitinding desisyon ay nangangahulugan ding buong pananagutan sa mga kalalabasan nito. Nang magpasya akong itatag ang sarili kong negosyo, hindi ko sinisi ang mga pangyayari o kakulangan sa karanasan. Bawat pagkakamali, bawat pansamantalang kabiguan ay bahagi lamang ng proseso. Ang ganitong pananaw ng pagiging ganap na may-ari ng sariling buhay, ang tunay na nagtatangi sa mga umuunlad mula sa mga nananatiling nangangarap lamang. Kung gusto mong isabuhay ito ngayon, pumili ka ng isang desisyong matagal mo nang iniiwasan, marahil ilang buwan o taon na. Maaaring ito ay ang pagpapalit ng karera, pagsisimula ng negosyo, pamumuhunan sa isang bagay na pinaniniwalaan mo, o simpleng pagtigil sa pagtanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Gawin ang desisyong iyon at italaga ang iyong buong sarili. Huwag umatras kahit pa may mga hadlang. Pansinin kung paanong unti-unting gagalaw ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo kailanman naisip. Ang matinding pagkilos ay nagdudulot ng galaw, ang galaw ay lumilikha ng mga resulta, at ang mga resulta ay nagpapalakas ng iyong kumpiyansa, bumubuo ng isang siklo na ganap na nagbabago ng iyong buhay. Kapag ginagawa mo ito ng palagian, mapapansin mong ang mga desisyong tila nakakatakot sa simula ay siya palang mga susi sa isang masaganang pamumuhay. At habang mas pinipili mong maging matapang sa iyong mga pasya, mas nauunawaan mong ang kapangyarihang baguhin ang iyong realidad ay palaging nasa iyong loob.
Ang lihim na hindi kailanman lubos na nauunawaan ng marami ay ang tunay na kasaganaan ay hindi nagmumula lamang sa pagtanggap kundi sa pagbibigay. Nang simulan kong ibahagi ang aking kaalaman at turuan ang mga tao kung paano baguhin ang kanilang pananaw tungkol sa pera, napagtanto ko ang isang kahanga-hangang bagay. Habang mas tumutulong ako, mas maraming pagkakataon ang lumilitaw sa aking buhay. Sa una, tila parang baligtad ito sa lohika. Naisip ko noon kung maglalaan ako ng oras, pagsisikap o kaalaman para bang may mawawala sa akin. Ngunit mabilis kong napagtanto na lubos akong nagkakamali. Ang batas ng pagbibigay at pagtanggap ay gumagana tulad ng isang paikot na daloy. Kapag nagbibigay ka ng tunay na halaga, kapag tumutulong ka sa isang tao upang siya ay lumago, ang enerhiya ay bumabalik sa iyo ng higit pa, kadalasan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Malinaw kong naaalala ang isang pagkakataon nang pinili kong tulungan ang isang batang negosyante ng walang bayad. Siya noon ay naliligaw, desperado, at walang direksyon kung paano palalagin ang kanyang negosyo. Naglaan ako ng maraming oras, ibinahagi ko ang aking mga estratehiya, at ipinakilala ko siya sa mahahalagang koneksyon. Makalipas ang ilang buwan, ang parehong batang iyon ang nagdala sa akin ng isang oportunidad na naging isa sa pinakamalaking kontrata ng aking karera hanggang sa panahong iyon. Isang napakalalim na aral ang natutunan ko, kapag nagtanim ka ng kabutihang loob, aanyihin mo ang kasaganaan. Hindi ito basta teorya, ito ay isang prinsipyo na likas na isinasabuhay ng mga matagumpay na leader at negosyante. Isipin mo si Richard Branson. Ang kanyang pagbibigay at suporta sa mga proyektong panlipunan ay hindi bumawas sa kanyang kayamanan, sa halip pinatatag nito ang kanyang network, reputasyon, at impluensya na nagbukas ng mga pintuang dati ay sarado. Maraming tao ang hindi ito nauunawaan dahil nakakulong sila sa takot na mawalan. Iniisip nilang ang pagtulong sa iba ay nangangahulugang isinasakripisyo ang sariling kasaganaan. Ngunit ipinakikita ng mga pag-aaral sa psikolohiya ang kabaligtaran, ang mga gawa ng kabutihang loob ay nagpapataas ng pakiramdam ng kaginhawaan, nagpapalakas ng ugnayan sa kapwa, at madalas pang nagbubukas ng mga bagong pagkakataon sa pananalapi. Ang bawat kilos ng pagtulong ay parang pagtatanim ng binhi na kalaunan ay mamumunga ng higit pa kaysa sa iyong inaasahan. Sa aking karanasan, sinimulan kong gawin ito ng tuloy-tuloy sa aking mga seminar at pagsasanay. Sa bawat pagkakataong ibinabahagi ko ang mga teknik ng tagumpay, mga kwentong nagbibigay inspirasyon, o praktikal na payo, napapansin kong nagbabago rin ang takbo ng aking sariling buhay, dumadami ang mga imbitasyon, mga proyekto, at impluensya. Ang bawat taong natutulungan kong baguhin ang kanilang buhay ay nagiging bahagi ng isang malawak na network na nagbabalik ng halaga sa paraang hindi ko inaasahan. Ito ay isang walang katapusang siklo, habang mas nagbibigay ka, mas marami kang natatanggap, hindi lamang sa pera, kundi pati sa enerhiya, tiwala, at mga bagong oportunidad. Upang maisabuhay ito ngayon, hinahamon kita na sa loob ng susunod na 30 araw ay magsagawa ng isang simpleng gawa ng kabutihang loob araw-araw. Maaari itong pagtuturo ng isang bagay na alam mo, pagbibigay ng tulong pinansyal sa sinumang nangangailangan, kahit halagang katumbas ng humigit kumulang 200 piso, o pag-aalok lamang ng emosyonal na suporta sa isang taong may pinagdadaanan. Pansinin kung paano, sa tuwing inuuna mong magbigay bago tumanggap, unti-unting lumalawak ang iyong buhay. Mapagtatanto mong habang mas tumutulong ka sa pagpapasagana ng iba, mas pinupuno ng universo ang iyong sariling buhay ng kasaganaan, madalas sa mga paraang hindi mo kailanman isiping posible. Ang tunay na kayamanan ay hindi iniipon, ito ay ibinabahagi. Kapag lubos mong nauunawaan ito, nagbabago ang iyong pananaw sa kasaganaan, hindi mo na tinitingnan ang pera bilang isang bagay na pag-aari, kundi bilang daloy ng enerhiya na, kapag ginamit ng tama, ay bumabalik ng mas marami at mas makabuluhan, lumilikha ng walang hanggang siklo ng kasaganaan para sa iyo at sa mga taong nasa paligid mo. Bawat kilos ng pagbibigay ay isang tuwirang hakbang tungo sa pagpapalawak ng sarili mong kasaganaan, at ito ang lihim na likas na nauunawaan ng kakaunting porsyento ng mga tao. Ang pinakamahalagang punto na nais kong baunin mo ay simple, ngunit makapangyarihan. Ang iyong kasaganaan ay nakasalalay sa pagkakahanay ng iyong isipan, mga kilos, at kabutihang loob. Ang positibong pag-iisip, matapang na desisyon, tuloy-tuloy na pagkilos, at pagbabahagi ng halaga ay hindi mga ideyang malabo, ito ay mga gawaing nagbabago ng buhay. Bawat pa siyang ginagawa mo ngayon, bawat hakbang na tinatahak mo, ay humuhubog sa realidad na iyong mararanasan bukas.
At ngayon, isang bagong video ang lilitaw sa iyong screen, handang tulungan kang umangat pa sa susunod na antas ng iyong karunungan. Tutulungan ka nitong maging 1% na mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon, habang mas malalim mong nauunawaan ang mga lihim na nagbubukod sa mga tunay na umuunlad mula sa mga taong nananatiling nangangarap lamang. Maraming salamat sa iyong oras. Magkikita tayong muli sa susunod na video.